Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Song Lyrics at shoutout kay Kram Zuzi. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Hindi na masyadong nag-iisip si Aaron, pinipigilan ang kanyang panloob na kasiyahan, at nilulubog ang sarili sa malamig na pakiramdam ng pag-aayos. Sa oras na ito, biglang naamoy ng Aaron ang kakaibang halimuyak, at wala pang ilang sandali, may nagbukas ng pinto. Sa oras na ito, si Aaron, naganap na naghihintay para sa enerhiya sa kanyang katawan upang makagawa ng isang bagong gininto ang katawan, ay hindi makagalaw. Sinasamantala ang gabi, ang maliit na sunspot at fold virtual sun ay pumasok sa kwarto ni Aaron. Ang maliit na sunspot ay may bitbit na malaking bag ng tela sa kanyang balikat. Pagbukas niya ng bag ay bumungad sa bag ang malambot na katawan. Kinamayan ni Zizuzi ang kanyang kamay sa harap ng Aaron. Matapos makumpirma na hindi nagmuni-muni ang lalaking ito, nag-aatubili siyang tumingin kay Xiao Tao sa sako. Nang makita niya si Xiao Tao, nabigla siya sa kagandahan nito. Ngunit nang maisip niyang masisiyahan siya sa banayad na kabukiran ayon sa orihinal na plano, pinigilan niya ito. Habang tinitingnan ang patuloy na paglunok ni Zizuzi, ang maliit na sunspot ay walang magawang nagsabi, Elder Marshall Brother Z, mahalagang magsimula sa negosyo. Pagkatapos nito, magagawa mo ang lahat ng gusto mo, nasira. Ang mga tao sa itaas ay hindi gustong gumawa ng gulo, at ang Aaron ay hindi nila gustong manatili sa nihilism kahit isang segundo, kaya gusto nilang matapos ito ng mabilis. Natural maliit na sunspot, hindi rin maaaring magbigay ng fold walang laman na anak na lalaki upang pumasa sa isang pangalawang kamay, maaaring magpadala ng isang tao na dumating ng mabilis, palamutihan ang tanawin. Hindi na malaya ni Zizuzi na ginagamit siya ng iba. Ang kanyang mukha ay patuloy na gumagalaw, at ang pato ay lilipad na. Pagkatapos, inilagay ni Haizi si Xiao Tao sa kama mula sa bag ng tela, pagkatapos ay kinuha ang kamay ni Aaron, dahan-daang binuksan ang ilang damit sa dibdib ni Xiao Tao, at pagkatapos ay inilapag si Aaron na umupo sa tabi ni Xiao Tao. Matapos tapusin ang mga bagay na ito, itinulak ng maliit na sunspot ang nakatuping virtual na anak palabas ng silid ni Aaron. Hindi nila alam ang epekto ng juhuasan. Dahil sa espesyal na estado ng Aaron, hindi nila siya ginulo. Sa kabaligtaran, hindi makagalaw si Aaron, kaya naisip nila na si Aaron ay natulala na ni juhuasan noong siya ay nagmumuni-muni. Hindi nila alam, 2 tao lihim na kumilos sa pamamagitan ng Aaron makinig malinaw. Naramdaman lang ni Aaron na sa kabila ng halimuyak, may mahinang bango sa paligid niya, at ang kanyang kaliwang kamay ay marahan ding nakapatong sa ibabaw ng isang maselang katawan. Hehe, hindi na kailangang isipin ng Aaron. Alam niya kung sino ang nagtayo ng bureau na ito. Bukod kay Ye Gotcheng, sino pa? Bagamat kakilala siya ni Aaron sa maikling panahon, nakabasa na siya ng hindi mabilang na tao. Alam niya na si Ye Gotcheng ang kayang gumawa ng ganitong bagay. Gayunpaman, hindi makapagsalita ang Aaron. Kung gusto niyang saktan ang sarili, bakit humihila ng inosenteng tao? Hindi na ito iniisip ng Aaron ngayon. Mabilis niyang ginagamit ang lahat ng kanyang espiritu upang mangalap ng enerhiya sa gininto ang katawan.
Kapag natapos na ang gininto ang katawan, maaaring bumangon ang Aaron. Makalipas ang kalahating oras, ang gintong katawan ay unti-unting naging matatag, at ang tatlong enerhiya ay nagsimulang lumiit. Hindi nagtagal at natapos ang tatlong enerhiya, at huminga ng mahabang hininga si Aaron. Sa oras na ito, ang halimuyak ng bahay ay muling lumutang sa bahay, at pagkatapos ay ang mga tao sa paligid ay nagkakagulo. May direktang gumamit pa ng magic spell para maningning sa hangin ang hardin ng gulay. Ang malakas na maliwanag na liwanag ay tumama sa mga mata ni Aaron, na bahagyang nakadilat, muling nakapikit. Sa pamamagitan ng liwanag, nakita ni Aaron ang nakahiga sa tabi ng gulanit na peach. Nagulat si Aaron. Hindi, huli na. Bang! Sa oras na ito, biglang bumukas ang pinto ng Aaron, at pagkatapos ay mabilis na pumasok ang isang grupo ng mga tao, na pinamumunuan ni Huyan at dinagdagan ni na Ye Gotcheng at Raoyo. Nang makita niya sina Aaron at Xiao Tao sa kama, isang grupo ng mga disipulo ang nagpanggap na nahihiya at tinakpan ang kanilang mga mata. Hindi napigilan ni na Ye Gotcheng at Raoyo ang pagtawa. Galit na galit si Huyan at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ngayong gabi, biglang sinabi ni Zizuzi kay Sefeng na ang Aaron ay nagbalik ng isang babae. Nalaman ni Sefeng Raoyo na nawawala si Xiao Tao pagkatapos ng investigasyon, kaya sinabi niya sa elder ng Ring Court ang tungkol dito. Noong una, hindi ito pinaniwalaan ng mga matatanda. Pagkatapos ng lahat, walang sino man sa sekta ng Nihilist ang nangahas na gumawa ng mga krimen sa ilalim ng kanyang sariling mga mata. Ngunit sa hindi inaasahan, ang Aaron ay talagang nangahas. Aaron, pinandilatan siya ng mga mata ni Huyan na may dagandong, at lalamunan na ng buhay ng Buddha ang Aaron, paano ka maglakas loob na ninakawan ang makapangyarihang mga alipin sa aking nihilist na angkan at gumawa ng isang bagay na walang ingat. Tumingin si Aaron kay Ye Gotcheng sa likod ni Huyan, at pagkatapos ay tumutok sa Zizuzi at Xiao Sunspot. Uncle Jia Yuan, bagamat isang alipin si Aaron, hinding-hindi siya gagawa ng anumang bagay na patago. Isa itong hindi pagkakaunawaan. Paliwanag ni Han. Hindi pagkakaunawaan. Gusto mo bang mag-sophistry? Kung makatagpo ang nakatatandang martial sister na si Yun na isang taong palihim na pumasok sa main hall ng Sefeng ngayong gabi, mawawala si Xiao Tao. At nakita ko ring dinukot mo ang isang babae. Ngayon, kasama mo si Xiao Tao. Human evidence and material evidence are all here. Uncle Jia Yuan, Aaron has done such a felony. Sapat na ang ebidensya. Kung hindi mo siya papatayin, hindi mo makumbinsi ang lahat ng mga disipulo. Oo, pinatay ng martial uncle ko si Aaron. Hindi namamatay ang Aaron. Ano ang tuntunin ng nihilismo? Nang makita ang galit ng lahat ng mga alagad, si Ye Gotcheng ay puno ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Awayin mo ako. Ikaw Aaron ay isang umutot. Ngumiti si Han Sanchen. Walang gulat at takot na dapat taglayin ng isang alipin. Siya ay kalmado at may tiwala. Tio Jia Yuan, si Han Sanchen ay hindi kailanman nakagawa ng anumang bagay na nakakapinsala sa kalikasan. Ang langit at lupa ay maaaring matuto mula sa kanya. Iisa lamang ang babae sa kanyang puso, at hindi siya kailanman makikigulo sa sinumang babae. Kung tungkol sa nangyari ngayong gabi, may nagtayo lang ng bureau. Kuya Marshall Brother Zizuzi, tama ka ba? Huwag mag-Aaron mata, fold virtual anak kaagad ng isang mukha flustered. Mabilis na hinayla ni Ye Gotcheng ang mga damit ni Jezuzi. Nakabawi si Jezuzi. Nang makitang lumingon si Huyan at tumingin, nagpanggap si Jezuzi na kalmado at sinabing, Aaron, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Hehe, gusto ko ulitin, paano mo, kasama ng Sunspot, pinapasok mo si Xiao Tao sa kwarto ko. Malamig na sabi ni Aaron. Nagulat si Zizuzi. Han, paano ito malalaman ni Aaron? Hindi ba siya nahimete? This, si Fold Shusan faced the cold sweat. You Gotcheng know things are not good. At this time fast out of voice, Aaron, anong magagandang bagay ang nagawa mo sa sarili mo, hindi mo ba alam? Gusto mong i-frame up ang isang tao. Kung ako sa iyo, maglalakas loob akong gawin ito. Oo, Tito Jia Yuan, si Aaron ay isang duguan. Paano ko magagawa iyon? Nagmuni-muni rin si Fold Virtual Sun na lumapit sa oras na ito, kumonekta sa abalang paraan. Si Aaron ay naging mapanghamak kay Qin Shuang noon, ngunit si Qin Shuang ay bukas palad at hindi siya hinabol. Ngayon,
Nabalitaan kong pumunta siya sa kusina para tingnan ang magandang hitsura ni Xiao Tao, kaya nagkaroon ako ng masamang ideya sandali. Kung malamig ang ulan. Oo, kahapon, ang Aaron ay hindi dapat pabayaan sa main, bulwagan. Maging ang nakatatandang martial sister na si Chen Shuang ay naglakas loob na guluhin siya. Alipin lang si Xiao Tao kaya mas walang ingat. Oo, hindi mababago ng aso ang pagkain ng dumi. Ang ganitong uri ng tao ay dapat mamatay ngayon, kung hindi, magkakaroon ng libu-libong mga may lakotan sa hinaharap. Sa harap ng pampublikong paninirang puri, ang Aaron ay walang pagpipilian kundi ngumiti ng mapait. Ito ay isang ganap na hindi pagkakaunawaan para kay Chen Shuang. Tinulungan niya si Chen Shuang ngunit ayaw lang na may utang kan-inuman si Chi Yian na labis ang utang ni Aaron, at natatakot pa siyang umutang sa iba, lalo na sa mga babae. Nailigtas ni Chen Shuang ang Aaron sa pagkikita ng Beast Forest na matay si Chen Shuang. Sa simula, para sa kapakanan ni Chiho, kaya niyang dalhin ito ng husto kasama si Han Yandi, kaya dapat niyang dalhin ito ng husto ivory sa kanyang puso at hindi kayang tumanggap ng sino mang babae. Ay sinulyapan ni Huyan ang Aaron, hindi maganda ang pakiramdam niya tungkol sa Aaron sa isang araw o dalawa. Ngayon, nahuli niya si Aaron. Ayaw niyang patayin siya. Bagamat ang mga bagay sa hakbang na ito, si Huyan mula sa mukha ni Zizuzi ay matagal nang nakakahanap ng kainahinala, ngunit hindi iyon mahalaga. Mahalagang may dahilan. Isang malungkot na ngiti ang ibinigay ni Huyan at malamig na tumingin kay Aaron. Aaron, ngayon, huwag mong ipagkait. Tanong ko sa iyo, kinikilala mo ba ang krimeng ito o hindi? Malamig na sinabi ni Aaron, walang kasalanan ang Aaron. Paano ka umamin ng guilty? Kahit sabihin mo sa punong guro, hindi matatakot ang Aaron. Panipi, paano hahayaan ni Huyan si Aaron na magkaroon ng pagkakataon na pabulaanan ang katotohanan? Malamig niyang sabi, the fact is so, you can't even deny Aaron. You are addicted to peach and violate the rules of nihilism. Now, I will sentence you to death. Come and get Aaron to me. Sandaling mahulog ang mga salita, ang mahabang espada ni Ye Guocheng sa kanyang kamay ay nabanggit, at ang kanyang poster ay malapit ng sumugod. Stop it. Just at this time, Xiao Tao Saturday up from the bed. Nang maamoy ni Aaron ang halimuyak sa pangalawang pagkakataon, inilagay ni Zizuzi ang antidote ng Juhua powder ng maaga. Pagkagising ni Xiao Tao, gusto na niyang bumangon, ngunit natakot siya sa labanan at nanatiling nakapikit. Ngunit sa oras na ito, nang marinig niyang tadteren na niya ang Aaron, naglakas loob si Xiao Tao at umupo. Pagkatapos, mabilis siyang bumangon ng lupa. Tito Jia Yuan, naniniwala akong hindi ganoong klaseng tao si Mr. Han. Si Xiao Tao din. Hindi mo kailangang magsalita dito. Manahimik ka. Malamig na tinig ni Huyan at umiinom, pagkatapos ay sinabi, Peach, gustong malaman ng mga babae ang kahihiyan, unawain. Agad na inis si Xiao Tao kay Huyan at hindi alam kung ano ang sasabihin. Tumingin siya kay Aaron nang may pag-aalala at hindi alam kung ano ang gagawin. Ni Han Sanchen at inaalo siya sa mahinang boses, okay lang. Kung gusto mong dagdagan ang krimen, wala kang magagawa. Ngunit paglingon ni Aaron, malamig ang tingin ni Aaron kay Huyan. Tanging, ako si Aaron, hindi mo na kailangang magpasya sa buhay at kamatayan ko. Parang malamig, parang yelo, parang nagyayelong. Si Huyan ay natulala kapag tinitigan siya ni Aaron, lalo na ang pagiging alipin niya. Aaron, naglakas loob kang magsalita ng ligaw dito kahit na nilalabag mo ang mga alituntunin ng aking nihilistikong sekta. Halika, patayin mo ako. Isang dagandong, ilang mga disipulo kaagad patungo sa Aaron ang tatama. Kasing bigat ng tubig ang mukha ni Aaron. Pagharap sa ilang mga disipulong sumugod, ang tiyanhin na kasanayan sa kanyang kamay ay biglang dinala, ngunit nang iyangat niya ang kanyang paalang na kamay, ang mga disipulong sumugod ay agad na napabalikwas sa lupa. Isang itim na hangin ang dahan-daang dumampi sa braso ni Aaron, ito. Natulala ang isang grupo ng mga disipulo. Hindi nila akalain na ilang tao lang agad ang natamba ni Aaron. Bagamat mga entry-level na disipulo lang sila, hindi naman ganoon kagaling, bilang mga formal na alagad ni Ye Guocheng, sila ay hindi bababa sa nihilistic at malayo sa mga alipin. Ikaw ay mapangahas kung ang ulan ay malamig at siya ay hindi makahanap ng isang lugar upang magbulalas sa tanghali.
Aaron ay naghahanap ng isang pagkakataon, siya nag-iipon ng enerhiya sa kanyang kamay at nagmamadaling tumungo sa Aaron na parang kidlat ng 3,000 malamig na boses ng isang ngiti, mabilis na nagunjok sa lahat ng matinding yin na enerhiya sa katawan, ang itim na chi sa isang iglap ay magiging 3,000 sihan, bumangon si Aaron na galit na sumigaw. Sa harap ng pag-atake ni Rauyo, ang Aaron ay gumanti ng husto sa isang iglap, ngunit mas lalong sumimangot ang mga disipulo sa sitwasyon ng 2 taong nag-aaway, ngunit nakikita nila ito. Si Rauyo ay isa rin sa mga pinakanamumukuntanging pormal na mga alagad ng Sefeng, gayunpaman, siya ay lubusang dehado sa pakikipaglaban sa Aaron. Kung ang pamamaraan ng Aaron ay hindi sophisticado at ang kanyang pundasyon ay hindi sapat, natatakot ako na kung yun lamang, magkikita, matatalo siya ng lubusan. Paano kaya? Paanong ang isang regular na alagad ay hindi man lang lumaban sa isang maliit na alipin, martial uncle, Aaron? Ye Gotcheng ay humakbang pasulong at sinabi sa isang nanlulumong boses. Nagulat din si Wuyan. Noong araw na iyon, nang ang Aaron ay sumusubok, siya ay lihim na nawasak ang 4 na estatwa ng bato. Ang dahilan ay ang Aaron ay may ilang pundasyon na ayaw niyang mabaligtad si Qin Qingfeng, resist. Bilang isang karibal, si Rauyo ay talagang nagsisisi na siya ay sumugod ng walang ingat. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.